Nako, alam nyo ho, parang dapat siguro nga itatwa o ikahiya na mga taga-Supreme Court yung kanilang dating kasamahan at ngayon retirado na, no? Retired Justice Antonio Carpio. Alam nyo, nagsasalita ito ng mga kung ano ng mga kabalbalan na kung saan ay kanyang kinokontra at tila sinisira niya yung kanyang dating bahay o yung Supreme Court na kanya rin sinerbisyuhan, mga kababayan. Biro nyo, kanyang personal na kinokontra at sinasabi, nako, mali ang desisyon ng Supreme Court na yan. Sino ka? Justice Carpio, ikaw lang mag-isa. Ito, unanimous ho ang desisyon po ng mga maestrado ng Supreme Court. Lahat po, ni isa walang tumutol. Sino ba mas matalino? Ito, kumpara sa napakarami nitong maestrado, ikaw lang mag-isa. Ako, pananaw ko lang naman ho ito, mga kababayan. May sarili kang political agenda, retired Justice Antonio Carpio. At alam naman natin na talaga ikaw ay anti-Duterte. Dapat ay isa-isentabi mo kung ano man, kung ikaw ay anti-Duterte, kung ano man, isentabi mo at talagang ang palutangin natin yung ano, no, yung talagang batas, mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin at mamaya ay ipaliliwanag rin ho natin base sa aking pagsasaliksik at mga nakakausap ng mga abogado. Pero may binabanggit po, ito pong si retired Justice Carpio, na sabi niya ho ay mali raw po desisyon ng Supreme Court. Pero ako mas paniniwalaan ko ngayon yung mga taga-Korte Suprema, mga kababayan, kasi yung mga bumoto ho rito, lahat po, no, unanimous, ano ibig sabihin, ni isa man ay hindi po tumutol. Actually, ito, yung listahan ng mga kababayan, yung huling, kasi ito, pinapalutang ho ito ng mga anti-Duterte at gustong sirain po yung kredibilidad ng Supreme Court na marami raw po kasi ng mga, na mga ini-appoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, nataon nung siya po'y nanunungkulan, nagretiro yung mga maestrado ng Supreme Court. So, yan po ay wala ho, mandatory na siya po mag-appoint, pero hindi ibig sabihin na kapag in-appoint mo yan, talagang dapat silang tumanaw ng utang na loob. Bibigyan ko kuya ng sample. Ito hong si Associate Justice Raul Villanueva, kaka-appoint lang ho ito ni Pangulong Marcos Jr. Pero bumoto rin ho siya, na pabor at nagsabi na unconstitutional ito pong impeachment na ito. Tapos ang ponente pa ho nito, mga kababayan, ponente, yung talagang siya po nagsulat at siya nanguna dito po sa usaping ito, ay ito pong si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ito po ay itinilaga ni nooy Pangulong Noynoy Aquino o Benigno Aquino III, na ngayon na mayapa na. So, ito, ano masabi nyo? Kasi masiraan lang ho itong Supreme Court kung ano na sinisilip na ito, puro Duterte, mga in-appoint. Yun in-appoint ni Marcos, Pero wala, bumoto pa rin na labag sa konstitusyon itong impeachment na ito. So pakinggan ho natin itong binabanggit ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na mali raw ang Supreme Court. Pero unanimous ang desisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin, sa lahat to, siguro yung katalinuhan ni retired Justice Carpio, kung pagsasamahin yung mga katalinuhan nito mga maestrado ng Korte Suprema na bumoto, doon ako sa Supreme Court ngayon. Ito kita nyo naman kung ano yung may mga sariling political agenda na ito. Pakinggan ho natin sa ngalan po ng ating para makapag-usad tayo ng ating komentaryo. Ito. Ang tanong na po sa inyo, kayo po ba ay pabor o hindi sa naging desisyon itong mga maestrado na sabihing unconstitutional itong articles of impeachment laban kay VP Sara? Well, may mga question kami dahil yung ruling nila na labag sa 1-year ban yung fourth complete, I think mali yun. Factually erroneous yun. Dahil, sabi nila, starting the adjournment of the House
on February 5, 2025, yung one-year ban nag-umpisa na. The one-year ban started to run on upon the adjournment. Pag ganyan, yung fourth complaint naman was actually voted upon by the plenary. Hirap na hirap magpaliwanag itong si retired Justice Antonio Carpio. Ayoko na, tama na. Kasi nag-aabogado na ho siya sa mababang kapulungan ng Kongreso na dapat ho kanyang sasang-ayunan at bilang isang kung kaso may political agenda na rin ho ito mga kababayan kasi alam naman natin anti-Duterte ho ito. Pero ipinarinig ko lang ho na sinasabi niya tutol daw siya at may mali sa desisyon ng Supreme Court. Eto ho, ang mga bumoto, lahat po. Lahat ho mga kababayan bumoto unanimous pati ho yung pinakahuli na kakatalaga lang ho, ka-appoint ni Pangulong Marcos Jr. na si Justice o Associate Justice Raul Villanueva, wala po. Hindi po tumutol dito ho mga kababayan. Eto, tingnan ho natin. Kasi tayo po ay nag-research din mga kababayan. Kasi may mga binabanggit na hindi. Na ang Senado, ang may tanging karapatan, sole power, no? Para sa impeachment trial, no? So, totoo naman ho yun, mga kababayan. At base sa Ligang Batas, ulitin ko ho, hindi po ako abogado, pero i-check nyo rin, i-google nyo, na ang sabi po ay talagang ang Senado, yung Senate Impeachment Court, ang pwede lang maglitis to try and decide dito po sa impeachment case. Tulad ng sinasabi nito ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Ang sinasabi niya, the Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo. Tama ho yan na ang Senado ang meron pong solong kapangyarihan. Pero alam nyo ho mga kababayan yung mga nakikinig ko sa atin ng mga nanonood sa atin ng mga abogado at mga opisyal ng gobyerno, ako sigurado baka kahit na hindi ako abogado, eto ni-research ko ito. Sulat kamay ko ito mga kababayan. Eto, ang nakalagay ho rito, kasi ang desisyon ng Supreme Court, yung iba, ewan ko kung binasa ho nila pero hindi nila naintindihan Ang liwanag ho ng desisyon ng Supreme Court, dito, ang sinasabi ho ng Supreme Court dito, hindi yung question of procedure. Yung kine-question ho rito ng Supreme Court, yung procedure, yung ginawa ho nila ng House of Representatives. Ano ho ba yun na isinasaad ng ating saligang batas? Ano ho ba yun? Yung may 10 days, 3 days na referral dapat sa ng speaker, diyan po tapos sa majority leader sa Rules Committee, tapos ilalagay sa order of business, tapos sa loob ng 3 araw dapat na ibigay na sa Committee on Justice. Yun ho, sulat ko, pangit ang sulat ko, sinulat ko ito mga kababayan at nag-research ako. Ang decision po ng Supreme Court, wala pong kinalaman sa substance. Tama ho ito, ano ba yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo na tanging ang Senate Impeachment Court ang may kapangyarihan. Dito po na to try and decide. Tama yan. Pero, kung pag-uusapan yung substance, yung pinakadetalye ng kaso. Pero dito ho, ang pinakailaman lang ho rito, kinalikot dito ng Supreme Court, yung procedure, yung pamamaraan, na kung saan malinaw po sa ating saligang batas, isa lang ho na kaso, hindi 4. 4 po yung impeachment complaint na inihain dyan po sa Kamara, sa House of Representatives. Dapat isa lang. Yung una, yung December 2. Yun lang ho dapat na inaksyonan. Dinare-diretso nyo. Hanggang pangalawa, pangatlo, hanggang pang-4, tapos yung pang-4, dun ho. Yun ang transmit sa Senado. So, maliwanag ho, kasi ang sinasabi ho, di ba, yung question of procedure not substance. Hindi po yung laman. Na sinasabi, dapat na yung accountability, wala na lahat. Yung pananagutan ng isang opisyal,
may mga sinasabi yan, sila De Lima, sila Chel Jokno. Tapos yung check and balance, ang layo ho eh. Ang layo ho mga kababayan, hindi ko alam kung binasa ho nila or binasa nila, pero hindi nila inintindi. Kasi matatalino mga yan. Ako inaamin ko, mas matatalino sila sa akin. Mga kababayan, katulad to si Justice Carpio, abogado ho ito. Ako ba naman, pagkaraniwang broadcaster lang ho ako eh. Pero, nag-research ho ako at may mga basehan ho tayo. Di po ba? So, maliwanag ho dito, yung decision po ng Supreme Court, yung tungkol ho sa procedure, yung pamamaraan ng paghahain ng kaso ng impeachment, hindi yung substance, yung sustansya o yung laman ng kaso. Maliwanag ho yan kaya mga kababayan, naku, mag-iingat ho kayo ngayon sa mga, napakarami ho ng mga nagsasabi ng mga legal expert, pero pag tinignan mo, illegal expert to, magaling na abogado ito. Ito, retired justice ito dapat ho. Yung mga, pero tingnan nyo yung nasa likod nila. May political agenda. Saan ba sila galing? Di po ba? Katulad ho ito, mga kababayan, ako bumibilib ako rito. Siguro napanood nyo sa isa nating vlog, na ito pong si retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Talagang siya po ay sumasang-ayon na tama ang Supreme Court. Kasi itong si retired Justice Ascuna, wala tong political agenda. Sa kanya, kung talagang usaping legal lang, kumpara ho dito kay retired Justice Antonio Carpio na talaga namang kung saan-saan makikita yan at sumasama at lalo't lumalaban sa mga Duterte. So yun po. Ang mahirap po rito mga kababayan, baka may mga tao na nagmamasid, magkaraniwang mamaya nagmamasid, tapos baka maniwala Kaya mag-ingat po kayo, yung mga nakikinig ko sa atin, nanonood dito po sa ating channel, ingat po kayo ng mga panonood. Ako hindi ko sinasabing ako ang pinakamatalino. Ako po ay nagsasaliksik lang. At pag nagsaliksik ako, may itatanong ako sa mga kaibigan ko abogado, saan ba yan? Sabihin, hindi, dito, tingnan mo sa sa Civil Code of the Philippines yan. Makikita mo dyan. Yan, tignan mo, itong Article 8 na yan, mga ganyan, kung anong artikulo yan sa Supreme Court. Tapos, i-research ko na. Google ko lang, lalabas na lahat ng detalye. Ganun lang ho yung mga kababayan. Kaya magiging maingat ho tayo, Kaya ngayon, ang masasabi ko lang ito, yung pinag-uusapan ho natin, siguro, dapat tong itatwa o itakwil ng mga dati niyang kasama sa Supreme Court, itong si retired Justice Antonio Carpio. Sinisira yung kanyang dating bahay. Sinusunog niya mga kababayan dahil lang sa kanyang political agenda. Di po ba? Maliwanag si Justice Ascuna. Isa rin ito sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Mga kababayan. Nasabi niya, tama ang desisyon ng Supreme Court. Napanood niyo naman siguro sa ating sa ating mga naunang, naunang vlog, mga kababayan. Maliwanag na talagang ito kasi wala itong pansariling interes o agenda, political agenda mga kababayan. So yun lang po. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.